Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay 4 collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Page of Wands in reverse and 8 of Wands in reverse. Nag-hold back na mag-message. You're not passionate or you're not positive na mag-take na action or yung message, maybe yung person mo. Yung person mo daw. King of Pentacles, magiging mayaman ka. Magiging abundante yung buhay mo. Magkakaroon ka ng hindi matibay na bahay, hindi malawak na lupain. Hindi din yung tinanong ko. Maraming pera, magkakaroon ka ng maraming pera. So depende naman sa iyo yun kung ano yung paggagamitan mo sa pera. Kasi magkakaroon ka ng maraming pera, ganun. Magiging masiyahin ka na, maging active, maging energetic, magiging joyful, positive yung buhay mo, maliwanag yung kinabukasan, syempre, liwanag yan, sun, no? And maging bold and daring ka, colorful yung buhay mo, gano'n. Maging enthusiastic ka, determined, mas lalo ka maging determined na mag-succeed. At Ten of Cups, maging masaya na ang buhay pamilya mo o magkakaroon ka na ng kompletong pamilya. Yan, may asawa, may anak. So kung wala ka pang anak, magkaanak ka. Kung walang partner, magka-partner ka. Pero kung meron na, maging masaya kayong dalawa. At yung magiging anak ninyo, masaya kayo sa family. And contented kayo. Buo. At sweet kayo ng asawa mo. O maging asawa mo kung wala pa naman. Para tahimik ba and peaceful yung buhay ninyo. Harmonious. And palagi siguro kayo magpipiknik. Palagi daw kayo magpipiknik. You will spend time together. Malapit sa tubig. Palagi daw kayo magpipiknik yan. Ng person mo. Siyempre, pag nagkaanak kayo, kasama yung anak ninyo. Ayan. Kung may mga anak na kayo, kasama yung anak nyo. Ganon. Wala nang nanggugulo sa buhay ninyo. Pagka ganyan, peaceful, komportable kayo. Ang saya lang. And tree. Maging matibay, rooted, grounded, deeply rooted on the ground. And patuloy na mag-grow. There's growth. Here, nag-grow tong tree na to matibay, maging matibay. O yung buuin mong pamilya, o yung pamilya mo, maging matibay yung inyong bond, no? Family mo, ng person mo, gano'n.
Clover. Maging lucky ka kasi lucky plant to yung clover. Emotional fulfilled, emotionally comfortable. Ang sarap ng buhay mo, ang sarap ng pakiramdam mo na, ang sarap ng maliwalas yung paligid mo na nakaka-relax. Naalala ko tuloy yung lugar namin dati na may mga apat-apat kung tawagin. Ewan ko kung clover ba yung apat-apat na yun. Kasi inuulam namin yun, guys. Yung hinalo, parang malunggay din. Parang ganun ba? Naalala ko. Simple lang yung buhay nung bata pa ako. Pero ang saya na memory ko. Ang dami kasi mga gulay, prutas sa paligid. Kaya, nakakamiss siya, guys. Nakakamiss. Gusto ko talaga. Para walang i-compare, no? Nakaligayahan yung ganun, simple. Pero yung mga lolo at lola ko, parang natataken for granted nila yung place na yun. Tsaka yung matiyahin ko, parang kasi ang gusto na pera. Pero yung kasaganaan sa paligid ng mga prutas at gulay, parang siguro nasanay na ganun. Nagsawa na din sa mga ganun. Pero ako, I really like it. Pag wala na dun, ma-realize kasi na napakaswerte mo pala na ganung place ang tinirhan mo. Parang ganun ba? So, ang saya kahit makikita mo pa lang yung mga gantong plants, yung mga clover na yan. Yung sa amin kahit apat-apat, ewan ko kung apat-apat ba yung clover sa Ilonggo. Basta apat din yung nun, dahon. Parang ganito din, apat-apat, inuulam namin yun. Kaso na mauti siya, isa-isahin mo kasi. Ang ganda tingnan, so fresh, so relaxing, so calming. Nakaka-rejuvenate talaga pag sa nature. Ma-rejuvenate ka din. And you're truly loved. You're truly loved by your partner, by your family, by your loved ones. Kasi may number 6 dito. May balance and harmony. Kaya maging emotionally fulfilled kayo, masaya kayo, na talagang deep inside masaya ka. Inside and out, no? Na fulfilled ka, happy ka talaga. And feeling blessed, yung ganon. Yung darating sa Six of Swords, ito ang darating. Hindi to yung lumayo sa'yo. Hindi siya may nilayuan din. Umiwas lang to. Umiwas lang to sa'yo. Kasi, hindi dahil sa nasaktan. Dahil may nag-end. Kung kaya, umiwas. May natapos, may nag-end. Kung kaya umiwas, hindi dahil sa nasaktan siya, kundi dahil may nag-end. Kung kaya umiwas na lang siya. O umiwas sa'yo. Dahil siguro nag-end na yung relationship nyo, o yung magandang samahan ninyo. Communication, ganun ba? Six of Pentacles yung main energy niya. Hindi siya generous. Hindi siya giving na person. Ang gusto niya take kasi dahil defensive siya. Guarded. Kaya gusto niya siya lang yung imbisan. Gusto niya take lang siya ng take. Ayaw niya mag-invest. Ang gusto niya, ikaw ang bigay ng bigay sa kanya. Ganyan siya. Ikaw mag-invest na mag-invest. Pagmamahal man, atensyon. Ganyan siya, guys.
communication. Kaya madalang lang siguro yan. Or kaya ay hindi siguro nakapag-communicate yan sa'yo kung hindi mo pa pag-unahan na i-message, baka hindi pa mag-message sa'yo, baka hindi pa siya makipag usap sa'yo. Pwedeng na-influensyahan niya siya ng iba. O may gumawa ng scheme. Meron yung gumawa ng scheme, oh. Mga witches ang gumawa ng scheme dyan. Kung kayo naging guardian, naging defensive yan. Kaya sa mga guardian at mga defensive dyan, alam niyo na may gumagawa ng scheme sa inyo. Kadalasan talaga, pag i-clarify ko yan, may gumagawa ng scheme talaga yan. Mga witches yan. Pwedeng kahit yung bulungan lang na picture ng person mo, pangalan ng person mo, ay mapiktuhan talaga yung mindset ng person mo. Magka-clouded din sa isipan ng person mo. Kunwari ay bulungan nila na maging guarded yung person mo. Siyempre, may orasyon yan. O maging defensive, kaya naging gano'n ang person mo. So, kung kayo naka-experience ng ganyan, naging guarded kayo, naging defensive, scheme ng iba yan. Deceit nila yan. Para maging guarded ka, maging defensive ka, kung ano pa. O mag-overthink ka, kung ano pang deceit nila yung scheme. Sa akin daw, tinanong ko lang kung tumatalab pa ba yung ginagawa nilang yung gano'n na binubulungan yung picture, hindi daw. Hindi talaga. Pero hindi naman bumabalik sa kanila. Hindi lang tumatalab sa akin. Siyempre, na-curious lang ako. Kasi, yan ang lumabas sa reading. Tinanong ko lang. Para alam ko. Nasasaktan tong person mo na to. Yan ang nararamdaman niya ngayon, nasasaktan. Nahihirapan din. Na parang nagiging impulsive din. Dahil sa nasasaktan siya, nagiging impulsive siya. Nagiging courageous din siya na mag-take ng action. Kasi merong Knight of Swords eh. Dahil sa nasasaktan siya, gusto niya mag-take na action sa'yo. Nagiging courageous siya na mag-take na action. Sa kabila ng continuous yung pang-atake nila dyan kay Six of Pentacles in reverse na yan. Sa kabila ng continuous yung magsisend nila ng spell dyan. See? Mahirap actually makahanap ng depensa sa mga ganyan ha. Para hindi ka na mapasukan ng ganyan. Mahirap.
Kasi yung mga orasyon na pangontra, like pangontra sa palipad hindi yun effective. Tinanong ko yan. Kahit ngayon, tinanong ko, hindi effective yun. Hindi yun effective. Kung mga orasyon, hindi yun effective na pangontra. Naka-chain ka ngayon. Chain ng demonyo. Chiniin ka ng demonyo. Pero makakawala ka din daw dyan. Devil ang na-chain. Kasi mukhang guarded ang devil. Dahil sa mission. Ganon yun po, may mga mission kasi gusto nilang pigilan. Kaya chine-chain nila. Pinipisti pa nga nila eh. Natanggal na daw. So, ano na energy mo yan? Natanggal na. Ganun pa rin. Nakala ko natanggal na. One more. Natanggal na eh. Natanggal na. Natanggal na daw. Pero ano ba ang energy mo na ngayon kasi natanggal na? Ito na. Bakit tinatanggal pa lang kanina? Wag yun ang tanongin kung bakit tinanong ko ulit na akong natanggal. Kasi basta lang, may inano lang ako niyan. May kakonek kasi ako, ganun yun. Kaya hindi ko na kailangan magtanong dito. Kasi baka may makisawsaw na, alam niyo na, mga outsider, ganun. Hindi dapat. Well, o kaya ay mga baka may makisawsaw na, alam niyo na guys, so hindi ko naman kasi sila nakikita ng mata ko eh, di ba? Baka may makisawsaw dito na elemento, no? Malay mo. Kaya ito ang strategy ko ngayon para basta lang. Hindi ko kaya explain sa inyo yan. Just watch. Ano kay full of love. Oh, parang may freedom ka na, oh. Parang na-spread na yung wings mo. And you're surrounded by loving energies. Kasi natanggal na daw eh. Oh. May nag-transform sa'yo. You've been set free from that chain. Sa chain ng devil na yan. Maliwanag na yung aura mo. Maliwanag na. Confident ka na yan. Maging confident ka na. And maging self-assured. May tiwala ka sa sarili mo. And makikita sa'yo na
You believe in yourself. Na hindi mo ikinakahiya yung sarili mo. Confident ka pa nga sa sarili mo eh. You know, parang taas noo ka habang naglalakad. Parang ganun ba? No? Ganun ka confident. And, kasi nawala na yung chain. Wag nyo na lang questionin. Panoorin nyo na lang. Bakit natanggal yung chain? Ayan nyo na lang. Importante natanggal, no? Ganon. Iniisip ngayon ng person mo na to na si Six of Pentacles in reverse na maging defensive siya. Kasi nasasaktan siya. Baka tanong natin. At siya hindi ng devil yan. Kaya ganyan. Ayun. Nakawala na din daw. Nakawala na. Basta, pag yun natanungan kung bakit nakawala na sa chain ng devil, nakawala na daw. Natanggal na sa kanya yung chain. Nakawala na siya. Ngayon, gustong-gusto niya na magtagumpay. Nag-iba na yung utak niya. Parang nagkaroon ng ano ba, ng pagbabago sa iniisip niya. Ganon yun. Nagkaroon ng shift, no? Na gusto niya maging defensive kasi nasa influence ng evil forces eh. Na-chain siya eh. Na-chain eh. Ng devil. Kontrolado ng devil. Pero ngayon, nagkaroon ng shift kasi natanggal yung chain ng devil sa kanya. Gusto niya na magtagumpay ngayon. Gusto niya na daw magtagumpay. Nag-iba yung isip niya. Diba? Kasi nawala yung chain. Lang. Ito ang magagrant na wish mo. Yung maging colorful na yung buhay mo. Secured, stable with a number 4 energy. Matibay ang pundasyon mo. Maybe there's marriage. Basta masaya na yung buhay mo. Parang there's celebrations, mga ganun mangyayari. Maybe kasalan. Kasalan daw yun. Kasalan. May kasalan. Baka invite ka sa kasalan o ikaw mismo ikasal. O your relationship ng person, yung relationship ninyo ni person mo ay magkaroon ng stability na
there will be stability na o maging stable na, no? Or else ikasal kayo or may kasalan nga na mangyayari, no? Yan ang wish mo na mangyayari. Ito ang balak ng person mo na si Six of Pentacles in reverse sa'yo. Siya iyang mag-recover para maging stable siya, oh. Comfortable. Maging stable, secure, komportable. Yan. Mag-recover sa yung naging emotional siya, sa emotional turmoil, sa pag-grief. No? Kasi ano mapalaan sa pag-grief? Diba? Lalo kung matagal na, ba't pa siya iyak ng iyak? Kailangan niya mag-recover nga naman. Diba? Kailangan niyang maging strong, hindi na maging mahina. At nakalaya na din naman siya for the chain and devil. Actually guys, sa mundo to, sa tingin ko madami ang nag-chain and devil. Madami ang yung inang bandage. Madami yung ganun. Hindi naman daw sa lahat ng viewers ko, hindi naman madami. Yung sa lahat ng viewers ko, yung na chain and devil, hindi naman marami. Hindi. Kadalasan kasi ng chain ng devil ay may mga mission kasi gusto nilang pigilan nga hadlangan. Lalo na kung malapit na yung mission, doon nila chain yun. Ayaw nilang o yung gusto nilang kontrolin, pigilan. Kasi ayaw nila, parang nagiging ano sila, defensive, guarded, na pag nagtagumpay sa mission ay maapekto sa kanila, maring sunod-sunod na mangyayari, yung mga prophecy, mga ganon, mga kasi nasa end of times na nga ito eh. Nasa end of times na nga ito daw. Tama, nasa end of times na daw to. Yung mga panahon to. Kaya nga, kung meron na mga mahilig gumawa ng, alam niyo na, nasanay na sa gawa ng masama or evil, ay dapat ay magbalik loob sa Diyos, magbago, di ba? Ganon, hindi makatwiran yung ginagawa. Sige lang na sige dahil masaya sila, na-enjoy nila. Hindi tama yun. Talagang papahamak ang inyong soul kung meron man sa inyo. Ano yung hindi ka na nito ima-manifest. Yan ang next move niya. Hindi ka na niya ima-manifest ni Six of Pentacles in reverse. Ibig sabihin, minamanifest ka niya ng minamanifest. Nakaka-apekto daw yun sa'yo. So, thoughts mo, parang namamanipulate yung emotion mo, yung thoughts mo, ganun. Oo, dahil dun, para ba namamanipulate yung emotion mo, yung thoughts mo dahil sa ginagawa niyang manifestation. Nitong person mo na to, hindi ka na niya ima-manifest. Instead, kasi naawa din siya sa'yo. Diba, nagkakaroon na siya ng care sa'yo.
Oh, kasi hindi na siya impluwensyado ng ano, kasi nakawala na siya sa chain ng devil, kaya hindi na siya toxic. Kaya tinatigil niya na yung katoksikan niya, yung ginagawa niyang pag-manifest na manifest sa'yo. Kasi naobserbahan yan with the patient source na apektuhan ka. Nagki-care na siya sa'yo, nagki-care. No, hindi na siya selfish. Selfish pa rin siya. Pero nagki-care na kasi siya sa'yo eh. The Magician. Hindi na i-manifest, kinlarify ko kasi ito, hindi na i-manifest ha. Akala ko i-manifest na naman kasi lumabas yung Magician, pero kinlarify ko, hindi na i-manifest, no. Instead, pagka mga ganito kasi hindi i-manifest, gagamitin niya lahat ng tools niya para makuha ka, para mangyari na itong union, o ito, para mangyari na yung gusto niya mangyari sa inyo, gagamitin niya lahat ng tools niya, no? Yun na nga. Gagamitin niya lahat ng tools niya para ma-reunite ulit. Para ma-unite na kayo, o maybe ma-reunite, no, kung past person mo. Pero kung hindi mo naman past person, ay yung ma-unite kayo. Ayan. Birds, ang gusto niyang buhay, mukhang tahimik, malapit sa nature, na may mga ibon. Ayan o. Na may iba't ibang ibon, o may mga tumutunog na ibon, gano'n. Yung gano'ng place, doon kayo maybe titira o mamasyal kayo palagi doon. Hindi natitira sa nature na may mga ibon. Instead, yun ang gusto niya lang, yung pumunta kayo sa lugar o sa place na may maraming ibon, pero hindi kayo titira. Siguro sa mga forest, doon ang maraming ibon. Lagi kayo mag-hiking sa bundok, pumunta sa mga forest na may mga ibon. Ang ganda, guys, nakaka-refresh. Nakaka-rejuvenate talaga pag pumunta sa mga bundok, sa forest. As in, ang sarap sa pakiramdam. Yun nga na nakakapagod talaga pag mataas, no? Pero ang sarap sa pakiramdam, ang saya, no? Yan. Sino naka-experience ng umakyat sa bundok? Ang sarap sa pakiramdam, masaya. Yun na, nakapagod. Lalo pag nasa taas. So fresh. So relaxing.
Ito mangyayari sa mga enemies mo na mana-attack sa'yo. Maging curious. Para bang maging curious sila. Magtatanungan sila sa isa't isa. Bakit yan? Dahil upright to upright. Makakalayo ka na. Makakalayo ka na. O, i-clarify ko nga. Kasi lumalayo yung mga sinent nila sa'yo. Lumalayo na. Tulad ng mga chain. Mga ganun. Lumalayo na kasi yung mga sinent nila sa'yo. Lumalayo na sa'yo. Lumalayo sa'yo. Ganun. O. Kung spirit man or demon, ganun. Lalayo. No? Mga witches ito. Maging curious. Curious ba? Curious, no? Magtaka pati sila. No? Kung bakit lumalayo, yung mga sinisent nila sa'yo, lumalayo sa'yo. Yan. Ganon. Ganon mangyari sa kanila. May pagbabago daw sa buhay mo na mangyayari. Upright kaya. Upright, yes, upright. Meron daw pagbabago. Maring, bakit Two of Swords? Dahil hindi mo pa alam. Clarify ko lang kung hindi mo pa alam. Dahil hindi mo pa alam kung anong next na mangyayari sa'yo. Pero, hindi mo alam sa ngayon kung anong next na mangyayari sa'yo. Na ito ang mangyayari sa'yo. May positive ka na. Positive yung buhay mo. Abundant. Masagana. Komportable na. Maging komportable na yung buhay mo. Pati yung alaga mong pusa o aso man ay maging komportable na at masagana yung buhay nila. Na maging komportable na sila. Hayahay ba? And stable and maging independent, no? Maging namuhay ka ng a blessed life. Yung buhay na komportable ka. Ayan. Yan ang next na mangyayari sa buhay mo. So, ano pa? Ang next na mangyayari. Ito ang next na mangyayari sa inyo ni Six of Pentacles in reverse, Knight of Pentacles. May offer siya. Siya ang mag-offer. Siya. Kasi maging stable na siya. Maging komportable na siya. Siya to mag-offer. Siya ang mag-offer. Serious offer. May commitment. Pang long-term na relationship. Kasama na yung maging loyal sa'yo. Mag-commit sa'yo. Yan ang offer niya. Yun. Yan ang gustong sabihin ni Six of Pentacles in reverse. Queen of Pentacles. Pwede maging masagana yung buhay mo sa kanya. Abundant. Na maging masagana ang buhay mo sa kanya, maging abundant.
O kasi siguro magtrabaho talaga yan para ibigay yan sa'yo. Ano? O. Kung ako may madaming pera, guys, hindi ako bibili ng mga luxurious na na items like mga bag na mamahalin kasi lumuluma yan eh. Sasakyan na mamahalin, hindi. Ang bibilihin ko talaga lupa talaga, guys. Lupa kasi bakit matataniman mo. Kapatayan ng bahay. May masasabi kang pagmamayari mo. Palakad-lakad ka sa lupa na binili mo na sa'yo na. Ay, pagmayari ko to, proud ko sa sarili. Yung ganun ba? O, di ba? Lupa, yun ang number one. Ako lang ha, yung iba kasi, iba yun sila. Siguro masyadong maabundante yung buhay nila kaya mga kung ano-ano na lang pinagbibili nila. Walang pagsidla ng pera. Well, gawin niyang komportable yung buhay mo. Sagana, abundant. Para bang umapaw pa sa pera. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Kaya, pero, decision mo yan. Kung anong gagawin mo siyempre, maging masagana na yung buhay mo eh. Maging maganda na yung buhay mo yan. Pagka ganyan. O kung masagana na yung buhay mo, di mas lalong maging masagana. Diba? Ito pa ang gustong sabihin sa'yo ni Six of Pentacles in reverse na goal kanyang i-clarify. Goal niya puntahan ka. Kasi 'di ba nagtuturo sa map tapos may one, no? Goal niya puntahan ka. Yan ang focus niya at brave siya. Kasi wala yung chains kanya, pero kung may chain pa yan bote kung may defensive na maging defensive lang yan. Ganon. May tanong ako. Special tanong. Sa buong mundo, madaming tao ang na-chain ng devil. In a bandage. Na-chain ng devil. Madami. Yun. Special na tanong. Gusto ko lang malaman. Curious lang. Kasi gusto niya swertihin na isama kayo sa bahay. Nabubuhay ng pamilya. Siyempre, may bahay kasi Pwede ding naniniwala siya ng destiny kanya. Kapalaran kanya. Clarify ko. Naniniwala siya. Na parang nag-overthink pa nga isip na nakatadhana kayo, nakadestin kayong dalawa. Kaya goal niya talagang puntahan ka. Ayan.
Oh, totoo. Totoo na nakadistin kayong dalawa. Kinarify ko. So, ayan. Ito na lang guys for collective reading.